Hello guys, meron tayo ditong RT809F na BIOS programmer. So sa lahat ng ating mga viewers, para sa inyo to. At ano ba ang BIOS programmer, saan to ginagamit. So dito sa video natin tuturo ko pa paano mag-read and mag-write ka ng isang file para sa isang BIOS. Okay? So dito sa nakita nyo meron tayong RT809F na tools at meron din tayong BIOS IC na ready. Yan. Paano siya i-program. So ngayon, ang BIOS programmer, maraming klase. Merong in 2019, merong SBOD, meron pang iba. Okay, so ang ngayon tayo dito is tong specific RT809F. So ngayon, para ma-read to, para ma-read din ng BIOS IC nyo, need nyo na socket. So meron naman nabibili din na may complete set na may socket. So ilagay ko na lang din yung Shopee link dito sa ating product. So pwede nyo orderin. Okay. At ganito yung marireceive nyo pag bumili kayo. May dalawang klase o tatlong klase nga na socket. So dito may maliit, may medium, tsaka to. So ngayon, save lang pala ito ng size. Kasi ito yung dati kong gamit, tapos medyo nasisira na siya pag madalas ka nagbabayos program. Kaya bumili akong another para ma-read na maayos yung inyong mga BIOS IC. So ngayon, sa pag niyan, pagkabit. So ito yung BIOS IC natin. So ilalagay natin dito. So ang pin number 1 niya dito, guys. Lagi ang pin number 1 nito is dito banda, sa taas. Dito sa kaliwa. So ngayon, ang pin number 1 naman din dito sa IC, yung may dot. Ayun, makikita nyo, ito yung dot. Ayun o. So yun yung dot niya. So pin number 1 yun, ilalagay natin dito. So sa paglagay niyan, so kailangan lang natin ng yan na dito. Okay, ilalagay ko lang kasi nakahawak ako sa isang camera. So ilagay ko lang. So ayan, yan, ilagay ko na. So yun yung pin number 1 niya. Okay, no? Yung may dot sa taas. Yun, kita nyo, no? So dyan lagi yung pin number 1 yan. So yun yung label. Tapos syempre, para ma-read to sa computer, kailangan natin ilagay yung USB na same doon sa printer na USB cord. So isalpak lang natin siya. So ngayon, kapag nailagay nyo na yung USB cord nyo, so mariread yan dito sa computer. And then the next nyo, i-open nyo na ang application ng RT809. So ito yung akin. So ayan na. Antayin nyo mag-read. So ayan na, lalabas dyan. Ganyan yung tsura. Tapos so hayaan nyo lang siya. So kapag nagre-read kasi guys ng files na, magbi-blink yan. Magbi-blink yung So gagawin nyo, ayan, i-click to Smart Identify. Ayan. So kapag kinilik natin yan, ganito lalabas. So yan, ibig sabihin na-read na yung IC. So na-read na. Itong IC natin, na-read na ng computer natin. So nakalagay dito sa information, ayan. So ayan yung WinBond na BIOS IC. So 8 MB siya. Okay, and okay. So ganyan yung niya, yung details ng IC natin. So sa madaling salita, ang mga laptop kasi guys, depende sa sa MB files ng tawag ito ng IC. Yung iba merong 4 MB sa mga old model, tapos 8 MB, tapos sumunod dyan 16 MB. So ngayon, ang palatandaan, paano masasabi na 8 MB, yan po nakalagay dyan, tapos dito 64. Ngayon pag 16 MB yan, 128 MB yung ibig sabihin niya pag 16 MB. Ngayon, yung iba naman lalabas ng 1.2 volts. Ito kasi 3.3 volts yung voltahe ng IC natin, kaya automatic hindi lalabas yan. Pero pag 1.2 volts ang nilagay mo, may nakalagay dyan ng VCC 1.2.
Pag ganun, need mo pa another socket. Ito for convert, nakalagay I mean pala 1.8 volts. 1.8 volts para ma-detect. Okay? Kasi pwede kasi masira yung IC kapag pinilit natin i-program dito. So kailangan siya ng socket. So mga ganyan, try natin maghanap ng 8 MB dito sa aking computer. Paano mag-read. So ngayon, for example, may nire-repair tayo laptop. Ito kunyari. So nakita ko ng 8 MB. Ayan o. So 8 MB siya. So ngayon, pag ipaprogram mo yan, pag ganyan. So for example, i-read mo muna tong IC at ito yung BIOS na gusto mong i-program. So pwede mo naman siya i-drag dito Okay, so i-drag natin siya. Okay, kiklik mo to. Ayan, na-click ko na hold. Hold mo. Ayan na. Tapos, ayan na. I-drag mo lang doon. Ay. Ayan na. Ayan na. Kita nyo guys. So, nandun na siya sa Miso application. Tapos, pwede nyo yan na yung right. Okay. Para mag-ano siya. Ma-delete yung old laman ng bin file ng IC. Pag ni-write niya na yan. Mag-i-erase automatic. Siyempre, antayin nyo muna mabura. Tapos, kapag nabura na siya, automatic magra-writing siya. So, yun, nakalagay dyan. Antay lang natin, guys. Saglit lang naman yan. Hindi naman ganun katagal. So, ayun na. Nagdi-delete na. Writing na pala ito. Okay na pala yung ano niya. Nabura na siya. So, mag-verify din. Kapag wala namang problem sa pag-program nyo, ano naman dyan, okay, successful. So, ayan, katulad nito, walang nakitang error. So, okay yung program natin. Yung iba kasi guys, nag-error. Pag nagkaroon ng error, possible sira yung IC. So, pag ganun ginagawa ko, pinapalitan ko. Kung may hint ka na, palitan mo na pag ganun. So, ngayon, ano ba yung mga common issue kapag sira ang BIOS program is corrupted for example, corrupted ang inyong IC. Yung BIOS IC, so makaka-encounter kayo na no display issue, no power, low current. So, stuck lang. Complete yung mga voltage pero gano'n. O kaya hang logo. Tapos, hindi na detect ang SSD. Hindi rin na detect ang mga others device. So, possible mga corrupted yun. So, pag gano'n, ipa-flash. So, ngayon, siyempre, ang danger sa flashing is pwedeng maging cause ng parang mali kayo ng flash. Dati yung parang, may display siya pero other lang ang sira niya. So, pwede siya matuluyan, mag no power. Okay, so kaya gano'n ang gagawin nyo. Ingatan nyo lang. So, madali lang naman siya pag-flash na guys. So, gano'n lang ha. So, ayan lang para sa video natin. And syempre, don't forget to like and subscribe sa YouTube natin guys. No? Sa mga gusto magpadala ng unit, gusto magpaayos, pwede nyo po ako i-PM sa FB page. So, on Just MacBook Laptop Tech. So, gano'n lang po. I-search nyo lang to sa Facebook. Yan, laptop. Ayan, just Enzo MacBook Laptop Tech. So, pwede nyo ko i-PM dyan or inquire. At TikTok, meron din tayo sa TikTok. So, pwede kayo mag-message, mag-inquiry so magkano possible. Sasagutin naman natin yun guys, okay? So, anywhere in the Philippines, basta ipadala nyo sa akin, LBC o JNT. So, subukan natin i-repair yan. So, yun lang guys. No? So, salamat.